Pagsasalaysay ni Emong. Ito ay panahon ng 1979. Lugar ng Bukidnon. Si Emong ay ginawang birador ng kanyang lolo. Bata pa lamang umano siya. Sa edad na 18 ay nagawa niya ng pumaslang dahil sa kautusan ng kanyang lolo. Si Emong ay hindi tunay na apo ng kanyang lolo Manor. Isa lamang siyang kabayaran sa pagkakautang ng kanyang mga magulang sa matanda. May malawak itong lupain kung saan dating tauhan ng kanyang mga magulang. At dahil na rin sa kahirapan ng buhay, walang maipangbayad ng kanyang mga magulang ng salapi upang may maibayad man lamang sa matanda. Hanggang sa di umano ay nakiusap ito sa kanila na kung maaari lamang ay si Emong nang ipangbayad. Sa kadahilan ng tumatanda na umano siya na walang ibang pagmamanahan ng kanyang lupain. Sa kadahilan ng tumanda itong si Lolo Manor na walang itinuring na pamilya dahil na rin umano sa pagtakwil sa kanya ng kanyang sariling kadugo na hindi siya maunawaan. Ayon na rin sa mga taong nanduroon na itong si Lolo Manor ay usap-usapang isang aswang, subalit hindi ito nanggagambala sa kanilang lugar. Bagkus ay nakakatulong pa ito dahil sa kakaibang kanyang pamamaraan na tinutuligsa ang kanyang mga kauri na nanggagambala sa mga taong nanduroon. At nang maibayad na nga itong si Emong sa pagkakautang ng kanyang mga magulang. Paslit pa lamang siya noon, wala pang ganong muwang sa mundo nang isama ni Lolo Manor sa kanilang tahanan. Hindi niya naman masisi ang kanyang mga magulang ng mga panahong iyon. Dahil na rin sa kahirapan para mapabuti umano ang buhay ni Emong sa kamay ng matanda. Dahil na rin sa angking yaman nito na nanggaling sa kanyang lupain na maaaring ipamana kay Emong balang araw. Isang araw ay nagtungo si Emong sa kanilang sakahan sa pag-uutos na rin ng kanyang lolo upang tingnan umano ang kanilang mga trabahante doon na patuloy na nag-aani ng mga nyog para sa kanilang buwan ng pangangailangan. 19 anyos na siya ng mga panahong iyon nang ipagkatiwala sa kanya ng kanyang lolo ang pamamahala sa kanilang lupain upang masustentuhan ang pangangailangan ng kanilang mga trabahante. Mang Nicolas, kamusta na ho kayo rito? Marami-rami na rin hubang naaanin ninyo? Mga 6 na paragos na rin ang nakukuha namin. Nandoon sa kabila. Maaari mo namang tingnan ni Emong. At saka lumaki naman ang mga bunga ng nyog. Hindi katulad nung nakaraang taon na halos nalugi pa kayo. Tapos binayaran nyo pa rin kami ng sapat na salapi para sa aming pagtatrabaho. Dapat lang ho nabayaran kayo kasi pinagpaguran nyo ho yan. Isa pa, mayaman naman ho si Lolo eh. May kasabihan nga ho siya na para mas lalo raw akong umunlad sa buhay, kailangan ko raw hong tumulong sa mga taong nangangailangan katulad ho ninyo na may pamilyang binubuhay. Salamat sa inyong kabutihang maglolo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mapapag-aral ang mga anak ko. Dito na rin nga ako tumanda. Mang Nicolas naman, kami ho ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil kung wala ho kayo rito, sino na ho mapagkakatiwala namin na magtatrabaho para sa amin? May katotohanan ng sinasabi mo, Emong. Dahil bali-balita doon sa kabilang lupain, aba ang mga tauhan na mismo ang nag-aani ng pananim. Tapos ibinebenta ng mga trabahante na para bang sariling lupa na nilang pinagtamnan. Walang mga utang na loob sa nagbigay ng trabaho sa kanila roon. Kaya nga hulubos ang pasasalamat namin sa inyong lahat dahil mapagkakatiwalaan kayo. Kaya kahit na malugi pa kami, okay lang. Ang mahalaga ay tama pa rin ang sinasahod ninyo. Sige Emong, at magbabalik na ako sa aking trabaho. Baka sabihin pa ng mga kasamahan ko'y sumisip-sip ako sa iyo dahil sa pagiging malapit natin. Sige o Mang Nicolas. Maya-maya pa'y bumalik na si Mang Nicolas sa kanyang trabaho. Samantalang si Emong naman ay nagtungo sa mga nyog kung saan ito mga nakalagay. Matutuwa nito si Lolo. Magaganda nga ang mga inani ngayon. Makakabawi na rin kahit papano. Sana nga'y magpatuloy pa ang ganito para naman hindi lang kami ang matuwa, pati na rin sila Mang Nicolas. Kamusta naman ang ating lupain, Emong?
Maayos mo bang napapamahalaan ang mga tao roon? Para naman magpatuloy sila sa kanilang pagtatrabaho nang wala man lamang pag-aalinlangan o sama ng loob sa atin dahil yon ang mahalaga sa pakikisama. Kahit na nga ba may bakong pagkatao, itinuturing ko ang aking sarili na katulad nila para mas makatulong tayo sa mga taong magsasaka na nangangamuhan sa ating lupain. Maayos naman po, Lo. Sa katunayan nga ho nagpapasalamat sa atin si Mang Nicolas dahil napag-aaral niya raw yung kanyang mga anak. Lalong-lalo na sa iyo, Lo. At kahit ako man labis na nagpapasalamat sa iyo dahil kinupkup mo ko't inaruga. Alam mo, Emong, kung tutusin na hindi ko nasisingilin ang iyong mga magulang noon dahil na rin sa awa ko sa kanila. Subalit nakita ko ang kanilang sitwasyon sa buhay. Talaga nga namang sobrang hirap. 8 kayong magkakapatid at poros maliliit pa noon. Papaano kayong pakakainin ng inyong mga magulang? Kaya nakiusap na lamang ako. Yun ay kung maaari lamang na ikaw na lamang ang pagkaloob sa akin upang sa aking lubusang pagtanda ay mayroong magmamana ng aking lupain. Yun ay sa pamamagitan mo, Emong. Alam ko na ho yun, Lo. At saka tanggap ko na rin ho ang nangyari. Maiba lamang tayo, Emong. Ito ay patungkol sa pinaslang mo noon. Hindi ka naiba sa akin. At kung ano man ang uri ng pagkatao ko ngayon, ay wala nang pinagkaiba. Dahil sa ipinalulon ko sa iyo na itim na bertud upang maging isang berdugo na lalaban sa pumipinsala sa ating lugar. Magpakatatag ka, Emong. Dahil nagsisimula pa lamang tayo ngayon, hindi titigil ang pamilya ng iyong pinaslang upang muling makaganti sa atin, lalo pat alam nilang nasa poder kita at akong nangangalaga sa iyo. Huwag niyo na ho kung alalahanin, Lo. Ipinagpalagay ko na ho aking sarili. Magmula ng pagkalooban niyo ako ng itim na bertud at kung ano man hong ipag-uutos ninyo sa akin, gagawin ko. Kahit na nga ba'y kabuwis ko pa ng buhay, ang mahalaga ay makatulong tayo sa ibang mga magsasaka na pinipinsala ng iyong mga kalahi. Hindi naman sa hinawakan kita sa leeg, Emong. Ikaw pa rin ang magpapasya kung tutulungan mo ba ako sa aking layunin o magdedesisyon sa iyong sariling paraan. Tulad nga ng sinabi ko, Lo, kahit na ikamatay ko pa, susundin kong ipag-utos ninyo. Kinabukasan, mga bandang 12:00 na iyon ng madaling araw, nang nagtungo silang dalawang maglolo sa gitna ng kanilang lupain, kung saan nandudoon ng kakaibang putik na kanilang ipinapahid sa kanilang buong katawan magmula sa talampakan hanggang sa kanilang ulunan. Kakaiba ang pamamaraan ng dalawa, lalo na't kabilugan ng buwan, at sa pamamagitan ng putik na iyon, nagkakaroon sila ng pambihirang lakas upang makipagsabayan sa kanilang mga katunggali. Lo, saan ba tayo pupunta ngayon? Bakit parang nagmamadali ka naman yata? May tutugisan lamang tayo sa oras na ito. Ihanda mo ang iyong sarili. Ang pangalan niya ay Leo, isang kawatang aswang na nanggagambala sa mga magsasaka roon. Dinanakaw nito ang mga alagang baka, pati na rin ang mga kalabaw. Kaya kinakailangan na siyang paslangin. Noon ay pinatawad ko pa siya sa pag-aakalang hindi niya nauulitin. Subalit eto na naman tayo. Ikaw na ang bahala sa kanya, Emong. Panuunoorin ko kung paano mo siyang papaslangin hanggang sa unti-unting malagutan ng hininga. Kung gayon, ako na pong bahala sa kanya, Lo. Maya-maya pa nang makarating sila sa isang liblib na lugar, kung saan nandudoon naman ang tahanan ng kawatang si Leo na ginagamit ang kanyang kakaibang kanyuan upang manlinlang ng mga tao at makuha nito ang kanyang pakay sa pagiging kawatan. Maliban pa sa panggagambala nito sa mga bata at buntis, kasabay ng pagkuha ng mga alagang hayop. Kaya doon nagalit si Lolo Manor sa maling mga pamamaraan ni Leo. At nang makarating na nga sila sa tahanan, wala ito roon, na malamang ay nasa ibang lugar pa o kaya naman ay nasa mga tahanan.
para samantalahin ang kanyang panggagambala. Mas minabuti nilang dalawang maglibot hanggang sa masumpungan nila si Leo na kung saan ay nasa kabilang sityo na naaktuhan pa nilang kinukuha ang mga baka, sambit na wika pa ng matanda. Leo, itigil mo na yung kalukuhan mong yan. Hindi na nakakatuwa ang pinagagagawa mo. Sumpain ka ni kamatayan. Sa pamamagitan ni Emong ay susunduin ka na patungo ng impyerno. Tugon pa ng kawatang si Leo sa matanda. Tandang Manor, wala naman tayong pinagkaiba. Pero bakit pinag-iinitan mo ko? Magkapareho lamang tayo ng uri. Kung ako sa iyo, umanib ka na lang sa akin at kunin natin ang mga alaga nilang hayop. Mas lalo kang yayaman at mas lalong lalaki ang lupa mo na iyong inaalagaan. Ay nako Leo, wala ka talagang kadala-dala. Tapos na ako sa aking nakaraan at ang lahat ng meron ako ngayon ay pinagsikapan ko at hindi ko ninakaw na kahit kanino man. Tandang Manor, kaya ka iniwan ng iyong pamilya dahil sa mali mong paniniwala. Huwag mong ibagay ang iyong sarili sa mga normal na tao. Dahil hindi ka tao, Mang Manor. Isa kang lahi ng mga aswang. May punto ka sa mga sinasabi mo, Leo. Subalit mas masaya na ako sa panahong ito. Magmula nang baguhin ko ang aking pananaw at muling manumbalik sa Panginoon upang pagbayaran ang mga nakaraan kong kasalanan. Binigyan na kita ng pagkakataon, Leo. Subalit matigas pa rin ang ulo mo. Wala na akong magagawa sa ngayon. Ikaw na ang bahala sa kanya, Emong. Panunuorin kita kung papaano mo siyang papaslangin. Animoy isang halimaw na hayop si Emong kung pumaslang. Kabaliktaran kapag siya'y normal na tao. Lalo pat kapag pinag-uutos ng kanyang lolo na paslangin, ay madali niya naman iyong isinasagawa. Maawa ka sa akin, Emong. Magbabago na ako. Bigyan mo pa ako ng isang Tapos nang ipinapagawa mo sa akin, Lo. Magaling, Emong. Walang karapatan sa mundong ito ang ganyang uri ng nilalang. Kinakailangan siyang patahimikin upang hindi na makapanggambala pa ng iba at mabawasan na rin ang isa sa kinatatakutan sa lugar na ito. Muli na tayong bumalik sa tahanan. Tapos na ang ating misyon kay Leo. Pagkarating ng kanilang tahanan ni kagad na nagugas ng katawan ng dalawa dahil sa mga nagkalat na putik sa kanilang katawan na may kakaibang amoy na umalingasaw sa loob ng tahanan. Kinabukasan na umaga'y maagang nagtungo si Emong sa bukid upang tingnan ang kalagayan ng kanilang mga magsasaka na patuloy na nangangamuhan sa kanilang lupain. At nang makarating na nga siya roon, bahagya niyang hinawakan ng mga buko ng niyog hanggang sa mapansin siya ng kanyang kababatang si Freddy na nagtatrabaho rin sa kanilang lupain. Emong, bakit ganyan ang mga daliri mo? Para bang may mga dugo pa rin sa may kuko. Tingnan mo nga oh, namumula pa yung bawat singit ng kuko mo. Ano bang nangyari sa'yo? Hindi alintana ni Emong na may dugo pa ang kanyang mga daliri. Dahil na rin sa kanyang pagmamadali kagabi na hindi naman nahugasan ng maayos ang kanyang mga kamay at nanatili pa ang mga dugo sa kanyang kuko na kung saan ay si Freddy pa ang nakapansin. Tugon pang wika ni Emong kay Freddy. Pasensya na. Marami pa pala ang kamay ko. Nagkatay kasi kami ng manok ni Lolo eh. Pumalag ang manok na yon. Kaya yan nagkalat sa kamay ko ang dugo. Hindi ko naman napansin na may nanuyo pa palang dugo sa kamay ko. Ikaw talaga, Emong. Maghugas ka na nga roon ng kamay. May maliit na balon dun sa may gilid. Ginawa namin ni Mang Nicolas. Maaari din yung pag-inuman. Kasi malinaw naman eh. Nandun sa may lilim ng puno. Sige Freddy. Maghugas muna ako ng kamay ha. Kaagad din naman akong babalik pagkatapos kong maghugas. Pabulong na wika pa ni Emong sa kanyang sarili habang naglalakad na patungo sa may balon
at pilit na inaalis ang dugo sa kanyang kamay. Ano ba yan? Nandirito pa pala ang dugo ni Leo. Sa pagmamadali ko tuloy kagabi, akala ko na wala nang lahat ng dugo sa kamay ko. Mayroon pa pala. Makalipas ang ilang minuto, muli na ngang bumalik si Emong, tumulong sa pagsasampa ng mga nyug sa paragos upang maidala sa kabilang banda kung saan isinasagawa ang pagbibiyak at pagtutuyo na rin ng kanilang mga hinaning kopra. Oy Leo, nandirito ka pala. Bibihira nang magtungo rito ang lolo Manor mo. Mukhang nadadalas na lamang siya roon sa tahanan ninyo. Ano ba ang kanyang pinagkakaabalahan? Magandang araw ho, Mang Nicolas. Alam nyo naman ho na tumatanda na rin si Lolo. Kaya ako na lamang madalas niyang pinapapunta rito. Naunawaan ko naman ho, para naman kahit papano makapagpahinga ang matanda. At ako naman ang bahala sa pamamahala rito. Mabuti na lamang kung gayon. Subalit walang may tatago sa akin ng lolo mo. Kilala ko siya mula ulo hanggang paa. Kaya kung ano man ang sinasabi mo sa akin ngayon, ay hindi ako naniniwala, Emong. Sa tingin ko ay meron siyang pinaplano. Kaya madalas siyang nananatili ngayon sa inyong tahanan para pagandaan ang kanyang sarili at ikondisyon ang kanyang katawan. Ano pong ibig sabihin ninyong kilala ninyo si Lolo mula ulo hanggang paa? Bata ka pa talaga, Emong. Noon pa man ay magkasama na kami ng iyong lolo. Kaya nga nagtagal ako sa kanyang lupain ngayon. At dito na ako nagpakatanda. Ibobulong ko sa iyo ang tunay niyang pagkatao para naman masabi mo sa akin hindi ako nagsisinungaling. At kilalang kilala ko siya dahil noon pa man ay naging kasama niya ako upang palayuin ang kanyang mga dating kamag-anak. Halika at lumapit ka sa akin. Ano ho yun? Pagmamaang-maang ang wika ni Emong na kunwaring walang alam sa tunay na pagkatao ng kanyang lolo. Kahit ikaw, Emong, huwag ka nang magsinungaling sa akin. Pareho na kayo ng lolo mo ay nasa uri ng mga aswang. Gulat na wika pa ni Emong habang napapatras ito matapos ibulong sa kanya ni Mang Nicolas ang katotohanan. Paano po ninyong nalaman, Mang Nicolas? Tulad nga ng sinabi ko sa iyo, dati pa kaming magkasama ng iyong lolo at may kaibigan kaming isang albularyo kung saan ay paminsan-minsan doon kami kumukonsulta. Sino naman po ang albularyong tinutukoy ninyo? Si Amador, ang nasa kabilang sityo. Magaling ang albularyong yon na nakikipagtulungan sa iyong lolo at magpahanggang sa ngayon nananatili pa rin ang kanilang komunikasyon kahit na nga ba magkaiba sila ng kaalaman sa buhay. Subalit pareho naman sila ng layunin at doon sila nagkakasundo. Mukhang malalim talaga ang pagkakakilala mo sa aking lolo, Mang Nicolas. Siguro naman ay alam mo rin ang palihim na ginagawa namin. Oo naman, Emong. Hindi na bago sa akin iyon. Dahil may kabutihang loob ang iyong lolo, ako lamang ang nakakaalam sa tunay niyang pagkatao. Subalit ang iba rito ay haka-haka lamang na hindi pa nila nakikita ang tunay na anyo ni Manor. Lalo pa noong madalas siyang ginagambala ng kanyang sariling kamag-anak. Dahil na rin sa kanyang pagtiwalag nang pumasok sa kanyang isipan na mali ang kanyang ginagawa ng kanyang kapanahunan. Maraming salamat, Mang Nicolas, sa patuloy ninyong pagtatago ng aming lihim at sa hindi pagsisiwalat sa kahit na sino. Dapat lang na hindi ipagkalat dahil kahit ako mismo ay natatakot sa aking sarili na baka isang araw dahil na rin sa kaalaman ko sa iyong lolo, kahit ako ay salakayin na ng kanyang mga kamag-anak. Wala naman akong kakayanan. Subalit nagtitiwala naman ako sa iyong lolo na hindi niya ako pababayaan, pati na rin ang aking pamilya. Isa na rin ho ako ron, Mang Nicolas. Ginagarantiya ko sa inyo na hindi namin kayo pababayaan ni Lolo. At sa hindi naasahan ng mga oras na yun, dumating ang matanda habang may daladalang basket na kung saan ay may lamang mga pagkain na kanyang ipagkakaloob sa kanilang mga tauhan na patuloy na nagtatrabaho sa kanilang lupain. Napansin ni Emong ang pagyuko ng ulo ni Mang Nicolas nang muli niyang masulyapan si Lolo Manor. Sabay bati nito sa matanda na nagwiwika ng, Magandang araw po sa inyo, Mang Manor. Ipagpatawad niyo po ang pakikipag-usap ko kay Emong.
Wala lang po akong makakwentuhan. Kaya sinamantala ko ng pagkakataon habang nagpapalipas ho ng oras. Tugong wika naman ni Lolo Manor habang nakangiti kay Mang Nicolas. Wala namang problema yon sa akin, Nicolas. Ikaw ang isa sa aking pinagkakatiwalaang tao rito. Heto at hawakan mong basket. Isa-isa mong ipagkalobang nilalaman nito sa iyong mga kasamahang magsasaka. Marami hong salamat dito. Napakarami naman huyata nito. Iba't ibang uri ng prutas. Pati na rin ang mansanas na aking paborito. Dagling kinuha ni Mang Nicolas ang basket, saka nagtungo sa kanyang mga kasamahang magsasaka at isa-isang pinagkalooban ng mga prutas. At nang makalayo-layo na nga ito, kinausap ni Emong ang kanyang lolo patungkol sa kaalaman ni Mang Nicolas sa kanilang tunay na pagkatao. Bakit umakyat kayo rito lo sa bukid? Akala ko ba mananatili muna kayo sa tahanan at ipapaubayan na ninyo sa akin ang pamamahala rito? Binibisita ko lang ang sitwasyon ng ating mga tauhan at tinaalam ko na rin na baka sakaling meron ng nagmamatsyag na nanggaling pa sa aking lahi. Alam mo naman siguro, Emong, na hindi na sila maaaring yumapak rito sa lupa ko dahil kung masaksihan ko man sila at makita ang kanilang mga bakas, dito ko na rin sila ililibing. Hanggat nandito ako, Lo, at pinagkakatiwalaan ninyo, wala akong ibang makakapasok rito maliban sa ating mga tauhan. Siya nga ho pala, hindi nyo naman ho nabanggit sa akin na ito palang si Mang Nicolas ay alam ang tunay nating pagkatao. Kahit naman hindi ko sabihin sa iyo, mapagkakatiwalaan naman ang taong yan. Alam niya sa kanyang sarili kung saan siya lulugar at kung papaano niyang pangangalagaan ang ating lihim. Halika at samahan mo ko. Magtutungo tayo roon sa putik kung saan tayo nagpapalitan. Katanghaliang tapat ng mga oras na yon, nang madali silang nagtungong dalawa kung saan nandudoon ang sinasabing putik. Subalit nang makarating na sila roon, may nasipat silang 5 tao, 2 babae at 3 lalaki. At nang maramdaman na nga silang papalapit, madali yung nagsipagtayuan na nagkublay sa mga punong nanduroon. Ngunit hindi sila nakaligtas sa mga mata ng matanda habang nagsasalita ng, "Ito na nga ang sinasabi ko, Emong. Hindi lahat ay masusubaybayan mo. Magsipaglabasan na kayo riyan. Bakit muli kayong nagbabalik sa aking lupa at dito pa sa sagradong putik na aming pinangangalagaan?" Maya-maya pa, lumabas ang isang babaeng may maamong muka at tinawag ito ni Lolo sa pangalang Katura. Kilalang kilala niya ang babaeng iyon na isa sa kanyang pamangkin. "Magsalita ka, Katura. Kung ayaw mong ilibing ko kayo rito sa sarili kong lupa, itinakwil na ako ng inyong mga magulang na aking mga kapatid dahil sa hindi ko pagsangayon sa kanilang gawain. Magpaliwanag ka kung bakit kayo muling napadpad rito." Pasensya na po kayo, Tiyo Manor. Mas ginusto lang po namin na magtungo rito dahil sa natutuyo na ang putik roon sa aming tahanan. At dahil po doon, unti-unti rin kaming nanghihina. At para naman po manumbalik ang aming lakas, naglakas loob na po kami na magtungo rito. Kahit na nga po may araw pa, dahil alam po namin na maaari nyo kaming matsyempohan sa gabi. Umalis na kayo rito dahil para sa akin isagrado ang putik na yan. Wag na kayong muling babalik kung ayaw ninyong mailibing sa sarili kong lupain. Isa-isa na iyong nagsipagalisan na ang lahat ay halos pamangkin ni Lolo Manor. Dahil na rin sa lalim ng kuryosidad ni Emong, itinanong niya yon kay Lolo Manor kung sino ang 2 kababaihan, pati na rin ang 3 lalaki na halos hindi nagkakalayo ang kanilang mga edad. Wag po sana kayong magagalit, Lo. Mukhang mababait naman ho yata sila at wala namang masamang layunin sa pagpunta rito. Narinig kong tinawag niya kayong tiyo, pero bakit ang babata pa nila na halos kay edad ko lang kung tutusin? Sila ang mga bunsong anak ng aking mga kapatid. Ako ang pinakapanganay sa amin. Subalit sila mismo ang lumayo sa akin
at kinalaban pa ako ng kanilang mga magulang. Wala na akong magagawa roon. Hanggat maaari kong maiwasang paslangin ang aking mga pamangkin ay gagawin ko sa kadahilanang wala silang kinalaman sa alitan naming mga magkakapatid. Subalit kung susuway sila at aayon sa kagustuhan ng kanilang mga magulang, hindi ako magdadalawang isip na paslangin ang aking mga pamangkin. Nawa ay patnubayan ako na maiwas balang araw na kahit sila mismo ay makasagupa ko na rin. Kinahaponan ay muli nang bumalik sa kanilang tahanan ng maglolo. Naupo sa may tumba-tumbang upuan si Lolo Manor habang patuloy na nag-iisip na bumalik sa kanyang mga alaala ang kanilang mga nakaraan ng kanyang mga kapatid, lalo na ng mga bata pa sila noon sa piling ng kanilang mga magulang. Nagulat ito ng kalabitin ni Emong sa kadahilanang kanina pa pala siyang tinatawag ng kanyang kaibigang nasa may pintuan na nagngangalang Amador na isang albularyo. Lo, may tao sa may pintuan. Sino naman ang taong yon? 6:00 na ng hapon. Amador daw ho ang kanyang pangalan. Siya yatang tinutukoy sa akin ni Mang Nicolas na isang albularyo. Ang kaibigan kong si Amador. Papasukin mo, iho. At nang makapasok na nga si Mang Amador, rinig ni Emong ang kanilang usapan patungkol na rin sa kanilang mga pinaplano na pagtuligsa sa kanyang mga kapatid. Subalit ang ipinag-aalala ni Emong na maaaring madamay ang mga pamangkin nito, lalong-lalo na si Katura na hindi mawala sa kanyang isipan ang una niya itong makita. Matagal na panahon ang nakalipas, Amador, na hindi ka na muling nagawi rito. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit ilang taon ka ring nawala? Pasensya ka na, Manor. Umuwi pa ako ng Samar para makasama ang mga pamilya ko roon na ilang taon ko na rin hindi nakakapiling. Siya nga pala, siya na ba si Emong? Siya na nga yun, Amador. Abay, napakalaki na. Pinasahan mo na ba siya ng bertod para naman maging kauri mo? Noon pa man ay may nakalaan na para sa kanya at nagagamit niya na yun ngayon upang tuligsain ang mga pinapapaslang ko sa kanya bilang isang berdogong birador ng mga patuloy na nanggagambala dito sa aming lugar. Kaya naman magmula nang nawala ka, pansamantala kaming gumagalaw ni Emong upang paslangin ang mga kauri namin na patuloy na nanggagambala sa sangkatauhan. Kaya naman sa iyo ako, Manor, hindi mawawalang tiwala ko sa iyo. Magmula pa noong nagkakilala tayo sa kabilang parang, subalit ng mga kapanahonang iyon, ay lantaran ka pang pinagkakaisahan ng iyong mga kamag-anak na aswang. Makalipas ang ilang oras nilang pag-uusap, maya-maya pa'y nagpaalam na ang albularyong si Amador na muli na umano siyang babalik sa kanyang tahanan. Subalit ang kanilang napagplanuhan ay tapos na at binabalak nilang unang puntahan ang isang binatang aswang na nanggagambala di umano sa lugar ng Purok Uno. Liblib pa ang bawat sityo ng mga panahong iyon at hindi maiiwasang may malayo pang pagitan ng bawat tahanan. Kaya naman ang sabihin sa akin iyon ni Lolo, ihanda ko umano ang aking sarili. Dahil tulad ng dati, ako pa rin ang papaslang sa binatang aswang na iyon at tuhusga sa kanyang buhay. Sambit pang wika ng matanda. Pasensya ka na, Emong, kung ikaw ang madalas kong inuutusan sa pagpaslang. Sa kadahilanang gusto kitang maging malakas. Dahil balang araw ay hindi ako mananatili sa iyong tabi. Matanda na rin ako. At ayaw kong balang araw ay api-apihin ka nila at sabihin isa kang mahinang nilalang. Alam mo, Emong, sa mundong ating ginagalawan sa ngayon, kapag mahina ka, sa kahit na anong uri pa man ng aspeto ng buhay, sasamantalahin nila ang iyong kahinaan. Ayaw ko namang mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan ko noon. At ang lupang ipapamana ko sa iyo, ayaw ko mawala na lamang na parang bula dahil sa hindi mo ito napanghawakan. Kaya nga sa ngayon pa lamang ay pinapatibay ko ng iyong dibdib dahil ang tunay na buhay, kinakailangan ay malakas ka. Lalo pat nagkalat ang mga bitre
na mapangsamantala sa maihinang nilalang. Pangahawakan ko ang lahat ng payo ninyo, Lolo Manor. At wag ko kayong mag-alala. Pangangalagaan ko ang lahat ng ipinagkakatiwala ninyo sa akin at hindi ko yan pababayaan. Makalipas ang ilang araw, dumating na nga ang oras na kanilang inihintay na nakaayon ito sa kanilang pinaplano. Bago pa sila nagtungo sa nasabing lugar, ang una nilang pinupuntahan ay ang sagradong putik para sa kanila sa gitna ng kanilang lupain. Tulad pa rin ng dati, wala ni kahit na isamang saplot habang nagpupunas ng putik mula ulo hanggang talampakan para may sagawa ang kanilang nakasanayang ritual. At nang magtungo na nga sila sa nasabing lugar, tahimik silang nag-abang sa labas ng tahanan ng nagngangalang Lanong na kanilang sinadya sa lugar. Bandang 2:00 na ng madaling araw nang masipat nila yun na pumasok sa bintana ng kanyang tahanang barong-barong na gawa lamang ang bubong sa kugon at ang dingding naman ito ay pinagtagpi-tagping sa wali. Sambit pang wika ng matanda. Emong, ikaw na ang bahala sa binatang yan. Wag na wag mo siyang iiwang buhay dahil baka makatakas pa yan at lumipat lamang ng ibang lugar at doon naman magpatuloy ng kanyang pamiminsala. Sige na, pasukin mo na sa loob ng kanyang tahanan. Maghihintay lamang ako rito sa muli mong pagbabalik. Mabilis na nagtungo si Emong sa tahanan ng binatang aswang at nang makarating na nga siya roon, sabay sipa ng pintuan hanggang sa maaktuhan niyang ang binatang yun ay may kinakain pang laman ng kung anong uri ng nilalang. May dugo pa ang kanyang labi pati na rin ang kanyang 2 kamay habang hawak-hawak ang isang karne at nakatulala kay Emong sa biglaan itong pagpasok. Wala man lamang pagtatanong itong si Emong at nangakma niya na itong sasalakayin. Nagmakaawa ang binata na nagwiwika ng, Kilala kita, Emong. Huwag mo naman akong paslangin. Nababalitaan ko na kayo maglolo. Kahit noon pa man. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya magpanggang sa ngayon, pumapaslang pa rin ako ng tao o kahit na anong uri ng hayop. Bigyan nyo naman ako ng isa pang pagkakataon para magbago. Kung gusto nyo sasama na lang ako sa inyo ni Lolo Manor upang lubusan na ako makapagbago. sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, Emong. Matagal ko nang gustong magbago. Subalit napakahirap kontrolin ang aking sarili. Lalo pat kapag nakakamoy ako ng dugo o kaya ng nagdadalang tao. Hindi na ako mapakali hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Huwag kang aalis dito dahil hindi ako magpapasya para sa'yo. Kung di si Lolo Manor na pag-uutusan lamang ako at kung anong ipinapagawa sa akin yun lang rin ang sinusunod ko. Maghihintay ako rito, Emong. Hindi ako alis. Nasaan ba si Lolo Manor? Panandaliang lumabas si Emong ng barong-barong at sumenya sa may puno kung nasaan si Lolo Manor. At nang makalapit na nga ito, sa pag-aakala ng matanda ay napaslang na ang binatang si Lanong. Subalit nang sabihin ni Emong sa matanda ang kagustuhang magbago ni Lanong, nagalit ito at dagling pumasok sa loob ng tahanan. Hindi na pinagbibigyan ng pagkakataon ito, Emong. Paslangin mo na ang binatang ito. Sundin mo ang ipinag-uutos ko. Lolo Manor, patawad po sa inyo. Hindi ko na po ito ulitin. Mangangaso na lamang po ko sa kagubatan. Lo, mukhang tunay naman ang kanyang sinasabi. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon at kagustuhan niya ring umanib sa atin para lubusang magbago. Sigurado ka ba, Lanong, sa sinasabi mo? Hindi madali ang magbago dahil pinagdaanan ko rin ang ganyang proseso. Subalit kapalit ng iyong buhay. Kung sakaling ulitin mo pang muli ang pamiminsala, tandaan mo, hindi na kami magdadalawang isip na paslangin ka at kahit na ako mismo ang kikitil ng iyong buhay. Pinapangako ko po, Lolo Manor, pati na rin sa iyo, Emong.
Hindi ko na po ulitin ito. Sumasang-ayon na po ba kayo sa akin na umanib sa inyong dalawa? Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Tutulong po ako sa lahat ng maaari nating gawin. Magiging kaisa po ninyo ako sa inyong layunin. Matagal ko na pong gustong magbago. Subalit sa tingin ko, ito na ang tamang pagkakataon para sumama ako sa inyo. Sumenyas na lamang si Lolo Manor kay Emong na ang ibig sabihin ay pinahihintulutan niya itong si Lanong na sumama sa kanilang dalawa para sa kanilang layunin. Sambit pang wika ni Emong kay Lanong. Tumayo ka na riyan, Lanong, at itigil mo na yung pagmamakaawa mo. Halika na't sumama ka na sa amin. Iwanan mo na ang barong-barong na ito dahil sa aming tahanan ka na maninirahan. Sigurado ba kayo, Emong? Hindi nyo na ako papaslangin? Maraming salamat. Hindi ko kayo bibiguin sa pagbibigay ninyo ng isang pagkakataon sa akin. Gagawin kong may tutulong ko sa inyo hanggang sa lubusan akong magbago. Baka sa mukha ni Lanong ang tuwa nang iwan niya ang kanyang barong-barong na sumama kay Emong at Lolo Manor patungo sa bago niyang tahanan. At nang makarating na nga sila roon, kinakailangang sundin ni Lanong ang lahat ng kasunduan na ipinataw ng matanda para na rin sa kanilang seguridad upang may pagpatuloy ni Lanong ang kanyang pagbabago. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa akin dito. Wala na rin akong sariling pamilya. Bata pa lamang ako noon nang umalis ang aking mga magulang para mangaso sa kagubatan. Subalit hindi na sila bumalik. Hindi ko alam kung anong nangyari. Marahil ay napas lang sila kaya hindi na lubusang nakabalik sa aming tahanan. Nag-iisa lamang nila akong anak. Kaya nang mawala sila, itinaguyod ko ang aking sarili sa paraang alam ko kung papaano akong mabubuhay. Kaya ngayon, Lanong, ay ito na ang iyong pagkakataon. Makakasama mo si Emong sa pagpunta sa aming bukid. At isa pa roon, kung ano man ang ipinapagawa ko kay Emong, maaari kang sumama sa kanya. Subalit kung hindi mo kaya, sabihin mo lang sa amin upang maunawaan namin ang iyong dahilan. Masusunod po, Lolo Manor. Naunawaan ko po ang sinasabi ninyo. Hindi ko po kayo bibiguin sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataon. At kung maaari lang po sana, ay ituring nyo na rin po ako nakabilang sa inyong pamilya. Walang problema yon, Lanong. At yun naman ang nais namin. Ituring mo kong iyong lolo. At ito namang si Emong ay ituring mong iyong sariling kadugo. Kinabukasan ay kagad ng sinama ni Emong itong si Lanong patungo sa kanilang bukid at nagtungo rin sila sa putik kung saan para sa kanila ay sagrado at isa-isa ring ipinakilala sa kanilang mga tauhan, lalo na kay Mang Nicolas na nag-iisa nilang pinagkakatiwalaan. Sambit pa ni Mang Nicolas kay Emong. Mawalang galang na sa iyo, Emong. Sino naman yang si Lanong? Kaori ba ninyo? Ganoon na nga ho, Mang Nicolas. Nagbabagong buhay, kaya mas pinili niyang umanib sa amin. Mabuti naman kung gayon, upang hindi na siya mapahamak sa inyong mga kamay. Lanong, ganito lang naman ang gagawin natin dito. Ang subaybayan ng mga tauhan ni Lolo. At tingnan na rin ang paligid kung may iba pa bang pumapasok sa lupa niya, lalo na ang kanyang mga kamag-anak na itinakwil siya noon. Kaya nga isa-isa kong ipinakilala sa iyong mga tauhan upang tumatak sa iyong isipan na sila lang maaaring makapasok rito para sa kanilang pagtatrabaho. Masusunod, Emong. Tanda ko na ang kanilang mga muka, pati na rin nga ang kanilang mga amoy. At kung may kinakailangan pa akong gawin, sabihin mo lang sa akin, Emong. Sa pagdating ng hapon, nanatili pa rin ang dalawa sa bukid hanggang sa abutan na sila roon ng takip silim. Ayon na rin sa pag-uutos sa kanila ni Lolo Manor na pansamantalang manatili roon upang magmatsyag dahil sa nakaraang pagpasok ng kanyang mga pamangkin ay maaaring magtungo rin doon ang mga magulang nito. Panandalian silang dalawang nangaso para sa kanilang pagkain sa gabihan, subalit itong si Emong ay hindi kumakain ng hilaw na karne at kinakailangan pa nila yung ihawin. Nakahuli sila ng 2 ligaw na labuyong manok
na naninirahan sa kagubatang yon. Lanong, huwag mong kakainin ng hilaw yan ha. Upang unti-unti kang magbago, kinakailangan ng kinakain mo'y wala ng dugo. Upang dahan-dahang mawala sa iyong isipan, pati na rin sa iyong pangamoy, ang dugong nagkalat na lagi mong inaasam-asam na nagpapabago ng iyong ugali. Akin na at idadarang natin sa apoy. Dagling niluto ni Emong, kahit na nga ba takam na itong si Lanong at tumutulo ng laway, napilit niya pa ring tinitiis ang kanyang sarili. Dahil tulad ng kanyang ipinangako, gusto niya nang magbago sa tulong ni Emong at ni Lolo Manor. At nang maluto na nga ni Emong ang karne ng manok, kaagad din nila yung nilantakan at nang matapos na nga silang kumain, mga bandang 9:00 medyo na ng gabi nang muli silang magtungo sa putik upang tingnan kung may ibang-abang nanduroon. Hanggang sa may marinig silang mga boses, kumpirmado may ibang nilalang ang nanduroon habang nagpupunas ng putik sa kanilang katawan na nakatingin sa nagliliwanag na kabilugan ng buwan. Emong, sino ba yung mga yan? Mahigpit na pinagbabawal ni Lolo Manor, di ba? Napakialaman ng mga putik na yan, tama ba? Sagrado para sa kanya yan at ang pinahihintulutan lamang niya ako. Matitigas talagang ulo nila. Sa ngayon ay wag muna natin silang pakialaman. Sabihin na lamang natin kay Lolo kung ano ba ang kanyang pagpapasya patungkol sa kanyang mga kamag-anak na yan. Kamag-anak? Sila pala ang mga kamag-anak ni Lolo Manor? Pero bakit pumapasok pa rin sila rito? Sa kabila ng ginawa nila noon kay Lolo Manor, nakukuha pa rin nilang gamitin ang sagradong putik na pag-aari ng matanda. Ganoon na nga, Lanong. Alam kong nararamdaman niya yun, lalo pat kabilugan ng buwan. Kaya nga pinag-utos niyang manatili tayo rito upang patuloy na magmatsyag sa mga yan. Subalit na akmang papalis na sila sa kanilang pinagkukublian. Nagulat silang dalawa nang nanduduna sa kanilang likuran ang maputik na isang nilalang na kahit na isa'y wala itong saplot habang nagsasalita ng, Ikaw ang batang berdugong mamamaslang ni Manor. Bakit ninyo kami pinagmamasdan? At anong ginagawa nyo rito? Emong ako nang baala rito. Papaslangin kong nilalang na yan. Ako nang bahala sa kanya, Lanong. Wala pang pag-uutos si Lolo Manor. Subalit kung may gagawin siyang hindi karapat-dapat, maaari natin siyang paslangin, lalo pat nandirito siya sa lupa ni Lolo. Mang Emil, mukhang hindi naman yata tama ang pagtatanong mo. Kami ang dapat na magtanong sa'yo kung bakit nandirito kayo ngayon sa lupa ni Lolo. Kung tutusin, kaya kitang paslangin ngayon, subalit ayaw kong pangunahan si Lolo. Kaya mag-iingat ka sa mga galaw mo. Dahil kung hindi mo kami pararaanin, mapipilitan akong ibaon ka sa lupang ito ng aking lolo. Lupa ng aking lolo? Nakakatawa ka namang bata ka. Isa ka lamang ampon na niyanggaw ng aking kapatid. Isa kang mahinang nilalang. Hindi ka purong tulad namin na ipinanganak na nasa lahi na ng mga aswang. Huwag mo kong subukan, Mang Emil, dahil ang kakayanan ko ay hindi lang nanggaling kay Lolo. Pinagkalooban din ako ng basbas ng isang albularyo. Kaya mag-iingat ka sa mga pananalita mo dahil kaya ko kayong lahat na lipulin. Matalas na rin ang dila mong bata ka. 4 kaming magkakapatid nila Manor, kaya namin siya itinakwil dahil sa pananalitang tulad ng sayo at hindi niya na ginagawa ang mga ginagawa namin. Tumaliwas siya sa aming kagustuhan. At kahit na panganay pa siya, hindi namin siya susundin. Dapat kami pa rin ang masunod. Dahil 3 kami kesa sa kanya na dapat niyang sundin. Kung yan ang inyong kagustuhan, wala namang pakialam si Lolo kung anong gusto ninyong gawin. At ang ayaw lamang niya ay magawi kayo sa sarili niyang lupa. Tumabi ka sa aming daraanan dahil kung hindi, papaslangin kita ngayon din. Nakaramdam ng takot ang ikalawang kapatid ni Lolo Manor na si Mang Emil. Dagli itong umiwas sa daraanan ni Emong at sumunod na rin itong si Lanong na bahagyang nag-aangil sa galit.
Maya-maya pa makalipas ang ilang oras. Nang makarating na nga sila sa tahanan ng matanda, kaagad nang isinalaysay ni Emong ang mga nangyari. Napahampas na lamang ng kamay sa may mesa ang matanda na animoy ng gagalaiti sa galit dahil parabang sa pamamagitan ng pagpasok sa sarili niyang lupa, animoy hinahamon pa siya ng mga ito na parabang walang takot sa kanya sa kabila ng ginawa sa kanya ng mga ito noon. Kaya nagdesisyon si Lolo Manor na isa-isahing lipulin ang mga ito. Emong, pati na rin ikaw, Lanong. Puntahan ninyo bukas ang albularyong matandang si Amador. Siguro ay kinakailangan na nating pasukin ang kanilang kuta upang matigil na ang pangmamaliit nila sa akin. Ilang taon na rin akong nagtimpi para sa kanila dahil kahit papano itinuturing ko pa rin silang kapatid. Subalit sa pinapakita nila sa akin ngayon, para bang sinasabi nilang wala akong kwenta at kayang-kaya lamang nilang pasukin ang sarili kong pagmamayari. Kinabukasan nga ay nagtungo ang dalawa sa tahanan ng matandang albularyo. At sa kanilang pagdating nga roon, dinatnan nila itong gumagawa ng isang ritual para sa kanyang patuloy na pagdarasal sa tuwing umaga at gabi na kinasanayan na ng matandang albularyo. Naghintay pa sila ng ilang oras hanggang sa matapos iyon, subalit itong si Lanong ay hindi makapasok sa loob ng tahanan ng matanda dahil na rin sa dami ng kanyang mga dasal at mga pangontra na ibinao ng matanda sa paligid ng kanyang tahanan. Maya-maya pa nang matapos ng ritual na ginagawa ng matandang albularyo, wika pa nito kay Emong. Oy Emong, bakit napasugod ka sa bahay ko ngayon? Ano bang ipinag-uutos sa iyo ng iyong lolo? Ipinapasundo niya ho kayo sa amin dahil sa hindi na ho siya makapaghintay. Patungkol ho ito sa kanyang mga kapatid na sarili lamang ang iniisip. Ganoon ba, Emong? Sige, walang problema sa akin yon. Sino naman yung nasa labas ng bahay? Bakit hindi mo siya papasokin? Siya ho sila nung mga Amador. Isa rin ho siyang nasa lahi ng aswang. Inampo na rin ho ni Lolo dahil sa nakita niyang kanyang sarili noon magmula ng isa puso niyang pagbabago. Kaya pala hindi siya makapasok rito. Sa dami ba naman ang mga pangontrang nakalagay sa bahay kong ito? Ikaw nga lamang at ang iyong lolo ang nakakapasok rito dahil na rin sa malinis ng inyong kalooban. At isa pa ay protektado na kayo ng aking kakayanan. Pero akong bahala sa kanya. Pagdating natin sa tahanan ng iyong lolo, may ritual akong isasagawa para sa kanya upang hindi niya na maramdaman ang presensya ng aking kakayanan. Makalipas ang ilang oras nilang paghihintay, nagpasya na nga silang magtungo sa tahanan ni Lolo Manor. Subalit itong si Lanong ay nauna na sa kanyang paglalakad sa kadahilanang para umano siyang nasusunog kapag lumalapit sa matandang albularyo. Dahil na rin sa mga daladalang karga nito sa kanyang katawan na hindi kayang makalapit ni Lanong, kaya siya na mismo nagbibigay ng distansya para hindi niya maramdaman ang lakas ng presensya ng matandang albularyo. Sambit pang wika ng matandang albularyo kay Lanong. Lanong, huwag kang matakot sa akin. Isa akong kaibigan. Hindi naman kita aanuhin. At saka iisa na tayo ng layunin ngayon. Tulad ni Emong at Manor. Tugon pa ni Lanong na hindi lumilingon sa likuran habang patuloy na naglalakad. Hindi naman po ako natatakot sa iyo. Pero nakakaramdam lang po ako ng sobrang init sa katawan ko. Kapag bagyang napapalapit ng distansya nating dalawa, hindi ko po may paliwanag na pakiramdam. Pero sobrang init na para akong sinisilaban. Nauunawaan kita, Lanong. Ganyan-ganyan din noon si Manor nang una kaming magkita. Pero wag kang mag-alala. Mamaya ikakalasing ko ang lahat ng gamit ko dahil may gagawin akong ritual sa iyo mamaya pagdating natin sa tahanan ni Manor. Mabuti naman po kung ganun dahil talagang hindi ko po kayang matimsa ngayon yung pakiramdam na para na akong nasa impyerno at hindi rin ako makatitig sa iyo ng diretsyo dahil para kang nakakasilaw na araw na hindi ko maatim na titigan. Maya-maya pa nang makarating na sila sa tahanan ng matandang si Manor, inunang asikasuhin ng albularyong si Amador
itong si Lanong upang makasama sa pagpupulong. Kinalas niya ang lahat ng kanyang mga gamit at inilagay sa di kalayuan. Sabay gawa ng ritual sa loob ng tahanan ni Lolo Manor. Maya-maya pa nang matapos na nga yun, laking tuwa nitong si Lanong nang muling kunin ng matandang albularyo ang lahat ng kanyang karga at muling lumapit sa kanya nang walang iniindang init sa katawan o kahit na ano pa man na maaaring magpairita sa kanyang isipan. Ayos to mga amador. Wala na yung pakiramdam na parang nakakairita. May inalis ka po ba sa aking katauhan? Wala akong inalis sa iyo. Dahil sa pagbubukas mo ng iyong sarili, ang maitim mong budhi sa nakaraan. Dahil na rin sa dami ng masama mong nagawa, kaya nakakaramdam ka ng init kapag napapalapit ka sa akin. Dahil lang nagliliwanag sa aking katawan ay nanggaling sa kaitaasan. Ngayon, nakakita ako ng kunting puti sa iyong budhi at doon ako humugot para palakihin ito upang ang itim ay maging puti dahil na rin sa kagustuhan mong magbago. Tinulungan lang kita. Kaya ngayon, hindi ka na makakaramdam ng kahit na ano pang pagkairita dahil kulay puti ng iyong budhi. Subalit ang iyong kakayanan ay nananatili pa rin sa iyong katawan. Walang pinagbago. Magagamit mo yan sa kabutihan upang makipagtulungan kay Emong at Manor sa mga gagawin pa nilang misyon. Mabuti naman po kung ganun, Mang Amador. Marami pong salamat sa pagtulong po ninyo sa akin. Mas napadali po ang pagbabago ko. Siyempre sa tulong na rin po ni Emong at Lolo Manor. Kung hindi dahil sa kanila, hindi po ako makakatagpo ng tulad ninyo na tutulong rin sa akin. Nakatadhana ka para magbago at isa lamang kaming instrumento para sa iyo dahil hindi ka pinabayaan ng may likha kahit na sa dami ng mali mo nang nagawa. Binagyan ka pa rin ng pagkakataon para magbago. Ipagpatuloy na natin ang pagpupulong. Kasama ka na dito sa aming pag-uusap dahil hindi ka na iba sa amin. Isa ka na sa aming samahan na tutulong sa bawat misyon. Ipinagpatuloy na nga nila ang pagpupulong hanggang sa makalipas ang ilang oras na pag-usapan nilang sa araw ng Huwebes ay magtutungo na sila sa tahanan ng mga kapatid ni Lolo Manor upang isa-isahing paslangin ang mga yon dahil sa pagmamaliit sa kanya na hindi na rin siya ginalang sa kanyang pagiging panganay. Maliban pa nga roon, nababalitaan nilang patuloy na nanggagambala ang mga yon na paminsan-minsan ay nagtutungo rin sa kanilang lugar upang gambalain ang mga nananahimik na tao para paslangin at kunin ang kanilang mga sanggol. Sambit pang wika ng matandang albularyong si Amador. Alam ninyo, kung totoosin ay kaya ko ng paslangin ang mga yon. Subalit iginagalang ko ang pagpapasya ni Manor sa kadahilanang kahit papano ay kapatid niya pa rin ang mga yon. Dahil sa patuloy kong ang nababalitaan sa kanila na walang humpay na ang kanilang panggagambala. Dahil sa hindi naman pinapakialaman ni Manor, subalit ito na ang tamang pagkakataon para matigil na ang kanilang kalapastanganan. Sigurado ka na ba dyan, Manor? Maaari ka pang magdalawang isip habang nandirito pa kami sa pagpupulong na ito. Masakit man sa akin bilang panganay na kapatid. Subalit kung mas marami ang mapapahamak dahil lamang sa kanila, hindi na ako magdadalawang isip. Mas mabuti nang manahimik sila kaysa madamay ang mga walang muwang na bata na hindi na nila binibigyan ng pagkakataong mabuhay dito sa mundo. Hindi ako nagkamali ng pag-anib sa inyo, Manor, at hindi rin nasayang ang pagtulong ko sa inyo upang supelin ng masasamang nilalang. Inabot na ng gabi sa kanilang tahanan si Amador at bago pa man ito magpaalam kay Lolo Manor, nagbigay ito ng mutya kay Emong na nanggaling pa umano iyon sa diwata. Pakaingatan niya umano at dalahin sa lahat ng kanyang laban. Hanggang sa maya-maya pa'y nagpaalam na nga ito. Inihatid ni Lanong at Emong ang matanda. At nang makalayo-layo na nga sa tahanan ni Lolo Manor, sa nakalipas na ilang minutong paglalakad, napansin ng matandang albularyo na may nagmamatsyag sa kanila habang patuloy silang naglalakad. Kayong dalawa, Lanong at Emong, napapansin nyo bang mayroong sumusunod sa atin? Kanina pa yan eh.
Ano bang gusto ninyo? Ako nang papaslang sa kanya? O isa sa inyong dalawa? Pero sa tingin ko ikaw na lamang, Emong. Dahil ikaw rin naman ang tunay na berador ni Manor. Ikaw na ang bahala sa sumusunod sa atin. Maghihintay kami sa iyo rito. At papanoorin ka na lamang namin kung papaano mo siyang papaslangin. Ikaw naman, Lanong. Tingnan mo kung papaanong gumalaw itong si Emong. Makikita mo kung gaano siyang kagaling na berador na pinagkalooban namin ng kakayanan ni Manor para maging ganyan siya kalakas na hindi pangkaraniwang uri ng nilalang kahit pa nanggaling lamang siya sa Yanggaw. Dito natin mapapatunayan na kahit wala sa dugo mo ang pagiging aswang, maaaring mas malampasan mo pa ang kanilang lakas. Depende lamang yan kung paano kang natuto sa pakikipaglaban. Makapal ang kabal niyang si Emong. Kahit patigpasin siya ng pinakamatalim na kampilan, ay hindi siya tatalaban. Wala man ang putik na kinakailangan ni Emong para magbagong anyo. Subalit ang ilang porsyento ng kanyang lakas ay nandoon pa rin na maaaring gumapi sa kanyang katunggali. Hanggang sa mapag-alaman niyang ang sumusunod pala sa kanila ay isa sa lalaking pamangkin ni Lolo Manor. Sambit pang wika rito ni Emong sa pagbibigay ng pagkakataon na huwag nang magmatsyag sa kanilang patutunguhan. Namumukhaan kita, isa ka sa kasama ni Katura na nagtungo roon sa sagradong putik. Isa ka rin ba sa pamangkin ni Lolo Manor? Tama ka, isa nga ako sa kanyang pamangkin. Bakit nandirito ka ngayon? At bakit mo kami sinusundan? Ano ang pinaplano ninyo sa amin? Bakit kasama ninyo ang matandang albularyong yan? Kung ako sa'yo, umalis ka na. Dahil hindi pa ito ang tamang pagkakataon para magharap tayo. Huwag ninyong pakikialaman ang aming mga magulang. Pati na rin ang aming mga ginagawa. Labas na kayo roon. Kung ayaw ninyong madamay, huwag na huwag kayong makikialam sa mga ginagawa namin. Ano? Madamay? Nagpapatawa ka yata. Matagal nyo nang dinamay si Lolo Manor at niyapak-yapakan ng kanyang uri. Palibasa hindi niya kayo pinapatulan. Naghahari-harian pa kayo rito. Hanggang sa hindi nila inaasahan na ang hinihintay nilang pagkakataon na kanilang pagsugod sa kuta ng tahanan ng mga kapatid ni Lolo Manor ay hindi na mangyayari ng mga oras na yon dahil sila na mismo ang lumapit sa kanila sa liblib na lugar ng daanan. Maya-maya pa'y naramdaman na ni Emong ang matinding tensyon at unti-unti nilang napapansin ang presensya ng ibang mga kasamahan nito na nagkubli lamang pala sa di kalayuan. Hanggang sa ilang minuto pang nakalipas, dumating si Lolo Manor na kargado na ng sagradong putik sa kanyang katawan na dahan-dahang lumapit kay Emong habang nagsasalita ng, Sa aking mga pamangkin, kung ayaw ninyong madamay sa digmaang ito, lumayo na kayo upang ni isa ay walang mapahamak sa inyo. Subalit kung magmamatigas kayo, maaari kayong madamay. Buo na ang aking pagpapasya na hindi na aabot ang araw ng aming paghihintay. Ito na ang tamang pagkakataon upang magtunggali tayo mga kapatid at ipakita natin kung sino ang tunay na malakas. Tugong wika pa ni Emil, isa sa kapatid ni Lolo Manor. Walang aalis dito. Ibubuhis natin ang buhay natin. Mapaslang lamang natin niyang si Manor. Yaan ang ayaw ko sa inyo mga kapatid. Ang pagiging makasarili ninyo. Idadamay pa ninyo ang inyong mga anak. Para lamang sa kagustuhang mapaslang ako. Itigil na ninyo ang kahibangan ninyong yan. Lahat kami ay galit sa iyo. Magmula nang nagbago ka at ni hindi na pumapaslang ng kahit na sino mang tao. Alalahanin mo Manor, hindi ka normal. Isa kang tulad namin. Isa nga lang ang kaluluwa na walang awang pumapaslang ng walang kalaban-laban. Noon yon, subalit ang lahat ay maaari pang magbago. Yun ay kung makakatuklas ka ng kaliwanagan. Subalit sa katulad ninyong patuloy ang pagitim ng budhi, wala nang kapag-apag-asa na kinakailangan ng ihatid sa impyerno. Emong, ikaw na ang bahala sa kanilang mga supling.
Total ay naninindigan pa rin sila at sumusunod sa baluktot na paniniwala ng kanilang mga magulang. Kasama natin silang lilipulin at ako nang bahalang makipagtuos sa aking mga kapatid. Kayong dalawa naman riyan, Lanong at Amador, nagbago na ang aking isipan. Huwag na kayong makialam sa digmaang ito dahil ito ay laban namin. Panoorin na lamang ninyo ang aming gagawin sa lapastangan ng aking sariling kadugo. Nagpatuloy ang digmaang iyon hanggang sa walang awang mapaslang ni Lolo Manor ang kanyang mga kapatid. Gayon din naman itong si Emong na pinaslang ang masasamang supling hanggang sa ang natira lamang ay si Katura. Pasigaw na wika pa ni Lolo Manor. Ano pang ginagawa mo, Emong? Paslangin mo na yang si Katura. Bakit nagdadalawang isip ka pa? Tugon pang wika ni Emong sa matanda. Hindi ko po kaya, Lolo Manor. Nagmamakaawa ho siya sa akin dahil sa kagustuhan niya rin hong magbago. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon? Papaano kung siya ang pumaslang sa atin balang araw? Pinalaki siya ng may itim ang budhi. Kaya malamang darating ang panahon na siya rin ang lilipol sa atin para may paghiganti ang kanyang mga magulang. Ilagay ho ninyo ang inyong sarili sa kanya nang simula nang magkaroon ka ng pagbabago. Wala ho yung pinagkaiba, kaya bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Igagarantiya ko ang buhay ko na kung sakali man na gumawa siya ng masama, ako na mismong aalis sa inyong poder at isasama ko siya upang ako na mismong lubusang magbago ng kanyang pananaw. Walang nagawa si Lolo Manor kung di sumunod sa kagustuhan ni Emong. At nang matapos na nga ang digmaang iyon, patuloy nang nanahimik ang kanilang lugar. Samantalang itong si Emong at Katara, nang dumating na ang panahon ng pagpanaw ni Lolo Manor, dahil na rin sa kanyang katandaan, ipinamana sa kanilang dalawang lupa. At silang dalawa na rin ang nagkatuluyan at nagpatuloy sa pangangasiwa ng lupain ng matanda. Kinalimutan na nilang lahat ang masalimuot na nangyari, habang ito namang si Lanong ay pinamunuan ng pamamalakad sa lupain ng dalawang mag-asawa na animoy isang normal na tao lamang. Namuhay sila roon ng tahimik na patuloy na itinatago ni Emong ang kanyang nakaraan sa pagiging birador ni Lolo. Okay mga kahiwaga, ang ganda ng kwento ni Emong. Kinuha siya para ampunin, yun nga lang para gawing birador ng matanda. Pero ang kapalit naman nun ay magandang buhay. Nagmana siya ng malaking lupain at nakasama pa niya sa bagong buhay si Katara. Salamat po sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Emong. At kung nagustuhan niyo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Pagsasalaysay ni Emong. Ito ay panahon ng